Ma'am, kahit na open nga si Presidente na makipag-reconcile kina BP Sara sa mga Duterte, obligasyon niyo pa rin na ituloy itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Well, obligasyon po ng Senado yan, batay sa konstitusyon dahil tinransmit ng House yung kanilang articles of impeachment sa amin. And napansin nyo naman, kahit during the campaign, may nasimulan lang ilang preliminary steps. Mga simpleng pagpapasukat para sa impeachment robes. Maya't maya sumasagot si SP sa mga tanong ninyo tungkol sa impeachment. So, I expect that as a matter of course, ayon sa utos ng konstitusyon, sisimulan na namin yung mga further preliminaries nitong susunod na sesyon. Pero with the new composition daw ng Senate, malaki yung chance na ma-acquit si BP Sara. Do you think so, ma'am? I think tulad sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, magiging pahirapan for either side. Ipaglalaban ang bawat boto because we have yet to hear even the first piece of evidence. At doon naman kami babatay at dapat bumatay. Bilang senator judges na exercising neutrality, we have yet to hear the first voice of the first prosecutor to present the first evidence on the first article of impeachment. So kumbaga, nasa genesis pa lang tayo. So kahit it is a political process, you're hoping na ibase ng mga kasamahan nyo yung kanilang boto, depende sa ebidensya na may pipresenta, ma'am. Yun yung dinedemand ng Constitution sa amin. And sa Senate, we always presume good faith on the part of each other. So yung ugali ko, yun din yung inaasahan ko sa mga colleagues. Okay, RG, and then si ano pala, sorry. Mab first, si Mab muna, Mab. Kanina pa nga pala si Mab, sorry. Ma'am, going back lang po dun sa Senate presidency, meron na po bang kumausap sa grupo ninyo? Because we have heard na Senator Cheese and former Senator Tito Sotto actually talked to some groups daw po. They haven't talked to us as a group. Or even individually. They haven't talked to me individually. Text message, ma'am. Wala ring text message. At most. Ma'am, yun Pero take note, ang minority, kahit pag hindi kinakausap, nagsasalita. Ma'am, linawin ko lang po, kasi di ba when we talk about blocks, usually parang, okay, pare-pareho tayo ng boto. Would it be the same for you and your group? On bills and what? Yes. Well, sa karanasan ko sa nakaraang tatlong minorities, kanya-kanyang boto pa rin. But of course, we talk. May kumbinsihan or minsan, ang best case scenarios may usapan na pare-pareho naman ang pananaw natin, so pare-pareho ang aming mga boto. But as you have observed, may mga pagkakataon din na may divergences. And it would be the same during the impeachment trial? Each senator judge, of course, has to cast his or her vote. Ang pine-presume ko lang ay unanimity sa disposition, sa ugali na neutral senator judges voting on the basis of the evidence presented. Okay, and then Raymond, RG, and then Mayan, and Danielle. Sige. Morning, Senator. Morning. Balikan ko lang yung consolidation of forces. Considering yung nangyari during the previous administration at saka itong early part ng Marcos administration, paano natin ika-categorize sino yung dapat na kasama dito sa grupo na balak ninyong buuin supposed to stand before the 2028 election? Naniniwala ako dun sa sining Field of Dreams na if you build it, they will come. May mga unities na presumed among yung mga puwersa na nagsama-sama sa kampanyang ito at pinagtagumpay yung mga partido at yung mga senador namin. Siguro in the next 9 months, helpful process, i-articulate namin ano-ano ba yung mga yon. And then tingin ko, the kind of group that we are or the kind of group that we will become, mag-a-attract ng mga like-minded saka mga fellow travelers. Or yung ibang kami or yung ibang section sa amin, magre-reach out, mag-iimbita na mga tingin namin or tingin nila ay katulad din. So, I think there's a kind of organic growth na mangyayari doon na pagsisimulan itong electoral results. Speaking of the impeachment,
nag-declare si Vice President Sara Duterte, ang gusto daw niya, bloodbath. Same Anong naging dating sa inyo dito as one of the senator judges? Well, bilang senator judge, wala naman sa bokabularyo ko para sa impeachment yung ganyang salita. But as I said, and I am committed just to have that neutrality demanded of judges, and in particular in the case of impeachment of senator judges, I think very like in a aspiring to be like in a courtroom, very cold and clinical yung pagpresenta ng mga ebidensya. Didinigin naming senator judges yung mga prosecutors, whether from the House or private prosecutors, as the case may be. So, yun, magkaibang konteksto siguro yung pinag-uusapan sa ganyang salita. And for me, the only vocabulary that matters sa impeachment ay yung sinabi na rin dati ni SP at sinasabi ko pa ulit-ulit, yung neutrality and yung pagiging senator judge and voting on the basis of the evidence. Inappropriate ba yun, ma'am? Yung ganung term, bloodbath? I'll just say na wala, iba yung bokabularyo ko, and yung bokabularyo ko yung gagamitin ko para sa impeachment. Okay, RG, Mayan, and then Danielle. Ma'am, what is your message to those who would take for granted that you are a sure convict vote, given your past history with the Vice President, given your position against the Dutertes, given the fact that many of your allies are pro-impeachment, and given the the possibility of having you or someone from your side of the political divide face off with her in the 2028 presidential election? So, ang message ko lang ay yung katulad nung sinasagot ko paulit-ulit, basta impeachment. Neutrality of a senator judge, judging on the basis of the evidence. Ganun lang. Na-distill na to its essence. And that's it. That's my message even to anyone, even to her. Mamaiba lang ako ng konti. Yeah. Anong prospects ng divorce bill in the 20th Congress? Yeah. That's my only question. Okay. O yun, pag hindi pa rin mabigyang daan yung continuation of second reading, interpellation, kasi pending na siya. Na-interpellate na twice ng mga colleagues ko ang dissolution of marriage bill. We will refile in the 20th. We will simply refile. That's my commitment. Okay, before Mayan, ma'am, dahil dun sa mga naging issues sa 2025 national budget, according to Malacanang, si Presidente plano na talagang personally i-monitor yung magiging process sa proposed 2026 budget, and willing daw siyang umupo kahit sa BICAM. Your comment on that, ma'am? Kahit willing si Presidente, he cannot. He should not. Hindi pinapayagan niya ng konstitusyon. The power of the purse is wielded by Congress and Congress alone, not the executive, not any member of the executive, not even the chief executive. Sapat na yung executive ay magpadala ng national expenditure program sa House. From then on, it is in the legislature's hands and in our hands alone. Paglabas sa BICAM na 2 panel lang ang uupo, sakalang magkakapapel ulit ang Office of the President to either sign or line item veto. Kung as observer, not allowed din, ma'am? Walang papel ang Presidente bilang observer sa BICAM, sa Konstitusyon. Pag ipinilit yan, baka magkaroon pa sila ng problema. Encroachment yun sa inyong power of the purse, ma'am. Baka kasuhan sila or, di ba? I mean, di pa nga out of the woods dun sa mga inireklamo sa kasalukuyang budget namin, 2025. Magdadagdag pa ba sila ng problema sa 2026 budget nila? It's their call. But I think it's wrong. So ano na lang yung dapat gawin para hindi na maulit yung mga nagiging controversy sa approval ng national budget, like dun sa nangyari sa 2025 budget? So, iniintay ko yung magiging desisyon ng Korte Suprema sa inihain ng kaso. May mga proposed reforms, budget reforms na magaganda na inihain, halimbawa ni Senator Ping Lacson. Maraming long-standing proposals sa budget reforms, yung mga budget reform advocates, na yun ang mas unahin dapat naming i-consider at isagawa kaysa papasukin si Presidente sa BICAM. Okay, Mayan.
Ma'am, actually yung sa bloodbath din yung tanong ko. So, kayo po muna, how are you preparing or prepared na po ba kayo to be a senator judge for the upcoming impeachment? I am preparing with my Legis team. We will be consulting with some additional colleagues of theirs from the legal profession. Paano talaga mag-engage ng matalas at epektibo sa impeachment process. Yung sinasabi ni VP Sara na gusto niya or expecting siya ng bloodbath, are you also expecting na matindi yung bakbakan pagdating ng impeachment trial? Especially because no less than Attorney De Lima po ay isa sa mga prosecutors at isang lawyer. Well, I'm expecting matindi ang bakbakan sa ipepresent na mga ebidensya. And I'm actually very excited sa process. Unang pagkakataon itong magiging senator judge ako. I've observed trials in courts before. I've been a witness in an impeachment trial before, but first time kong magiging senator judge. So ganyang ka-importante at kabigat para sa akin ito at ganyang kaseryoso kong pinaghahandaan at paghahandaan. Sana lang, ma'am, believer kayo, ma'am, na pwede talagang tumawid ng diretsyo sa kabilang kongreso kasi may mga senators that they believe na kung yung simpleng bill nga nire-refile, ano pa ba yung impeachment complaint kapag tumawid to another congress na kailangan din daw i-refile. Kayo po, believer kayo na pwede talaga siyang tumawid? Based on yung mga legal opinions na nabasa ko na, sumasang-ayon ako na pwedeng tumawid. Besides, ang impeachment process, hindi naman siya legislative process. Tulad ng pagdinig at pagpasa ng mga panukalang batas. Hindi siya katulad ng proposed budget na kailangan matapos sa loob ng isang fiscal year. Hindi siya simpleng resolution din na iniimbestiga. Sabi nila, sui generis yan. And kaya naniniwala ako sa mga legal opinions na nabasa ko na pwede siyang tumawid. And I fully expect na yun yung mga ma-uphold pag nag-resume kami ng session at bubuin namin yung rules para sa impeachment trial na ito.